Gigil na gigil, pikon na pikon ang mga Duterte supporters, followers laban kay Vice Ganda. Alam mo yung artista yan, komedyante yan eh. So, matindi po yung hugot niya doon sa kanyang concert ng isang araw na para bang sinasabi niya, libre daw ang magbiyahe sa Dahig o kaya sa West Philippine Sea. Alam mo na kung sino pinatatamaan niya. Okay? Nag-react ang mga Duterte supporters at nagagalit kung ano mga pinagsasasabi. Siguro may hugot may pinanghuhugutan si Vice Ganda dahil alam naman natin si Duterte noon ay nagsabi na kanyang pupuntahan yung West Philippine Sea. Di ba? Wala namang nangyari, hindi naman niya nagawa. Tapos ngayon nakasuhan at nakulong. Kaya sabi niya, libre na magpunta ng West Philippine Sea at dahil ang mga DDS. At hindi naman daw dapat ang mga BBM supporters ang sinasabi niyang dapat magpunta ron, kung hindi mga DDS lang. So may mga ganon. Ayoko nagparinig sa yung video kasi unang-una, sa video medyo magulo maingay kasi concert Pero malinaw yung kanyang pasaring or sinadya na banggitin yon. Yung iba naman sinasabi scripted daw yon, may script, may bayad, kalokohan yun. Alam niyo si Vice Ganda, isa yan sa mga sa mga artistang big time na dito sa Pilipinas. Paano naman niya tatanggap ng bayad sa ganun? Talagang yun ang negosyo niya. Magbiro, magpatawa. O tatamaan ka kung guilty ka, tatamaan ka kung ano ka. Alam mo si Vice Ganda nung araw, na katunggali ko rin yan sa mga iso. Ako yung mga doon ako na sa kabilang network pa rin. Dahil siyempre nandun ako, nakalaban na yung si Kibuloy nung araw. So, kaya hindi ko rin nagustuhan yung kanyang mga sinabi dahil nandun ako. Pero ngayon, na wala na akong kaugnayan dyan at ngayon ganito yung sinasabi ni Vice Ganda laban sa mga DDS. Kaya mga DDS nag-react at akin naman tinatalaki lang ito. Wala naman tayong kinakampihan dyan. Ako naniniwala na ang lahat naman ay may karapatan. Mabuti nga yung pabiro-biro lang kung tutuusin natin, mas garapal, mas brutal, mas matindi ang sinasabi ng mga Duterte at Duterte supporters laban sa gobyerno, laban kung kani-kanino, may mga PI pa, may mga pang-insulto pa, di ba? Ganun sila Yun kasi mahirap Yung mga taong maingay, mapanirang grupo, walang nakitang positibo. Pag sila ang nakanti, sila yung napitik, galit na galit na. Para bang sila lang ang may karapatan na mag-react, mag-comment, at magsabi na kung ano. Pag ibang tao ng pinanggalingan, nagkakagulo sila at nanggigigil na parang mananakit. Ay mga kalokohan. Sabi nga nila, huwag kang gumawa ng masama laban sa iyong kapwa dahil pag bumalik sa iyo, masasaktan ka. Di ba? Kayo yung batikos ng batikos. Tapos ngayon kayo ay biruin, paringgan. Kayo ngayon nag-react. Di ba? Walang kakwenta-kwentang prinsipyo. Ngayon ang ginawa nyo, lalo nyo pinasikat si Vice Ganda. Lalo siyang pinag-uusapan kasi nag-viral yung kanyang sinabi. At sa halip na i-deadman na inyo, pinatulan pa nyo, o sinong nawalan? Di ba? Wala. Kayo rin nasisira dahil ang pagbatikos ng isang tao, isang organization sa kapwa, tinitingnan kung ano yung background Ano yung pagkatao? Ano ang pinanggalingan? Ano ang pinanghuhugutan? Sino ba naman kayo? Kayo nga yung mapanlait na grupo, DDS Tapos nung kayo pitikin, kayong iyakin, kayo umiiyak. Di ba? Nasa inyo ang dahilan kung bakit kayo napipikon, kung bakit kayo pinaglalaruan ng mga artistang katulad ni Vice Ganda. Di ba? Ini-comment, reaction, malaya po kayo. Okay? Naku, ito yung isang issue, seryoso ito. Grabe, si Bato kung tawagin, Bato, malaking tao, malaking katawan. Bakit parang nervyoso ito? Nanggigigil na naman ngayon dahil nandito raw yung investigador ulit ng ICC. Talaga namang hindi naman nawawala yan, nag-iimbestiga. Tapos meron daw parang isang personalidad, ayaw ko nang bagitin ng pangalan, na nandito raw at nang uurot, nagre-recruit daw ng mga pulis para gumawa ng statement laban sa kanya. Ikaw talaga ba to Saan kang madrama? Harapin mo na lang yan. Gumaya ka kay Duterte. Di ba? Sa ayaw sa gusto niya, hinaharap niya yung kaso. Nasubukan lang siya dahil kasi sabi niya, sisipain niya, minumura niya, nilalait niya, mga below the belt ang statement laban sa ICC. Anong hulihin siya? Ngayon, nakakulong. Ganun din ba to?
Kung anong ginagawa ng ICC investigation, investigador, abi karapatan nila yun. Kasi merong Pilipino complainant. Mga Pilipino nagreklamo sa ICC, hindi gobyerno. Tataka naman ako sa inyo, galit kayo sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Wala namang kinalaman si Pangulong Marcos sa inyong kaso. Mga Pilipinong di umani biktima ng human rights violation, crime against humanity ang kaso ninyo sa ICC. Hindi Marcos administration ang complainant. Hindi Marcos administration ang may kinalaman sa kaso niya. Nang dumating si Pangulong Marcos noong 2022, nandiyan na yung problema nyo. Kasi 2017, nung una nag-file ang mga Pilipino sa ICC against Duterte, Senador Bato at iba pa. Yun eh. Ang ginawa lang ng gobyerno under President Marcos dahil gobyerno ito ay nakipagtulungan. Respeto ang ICC, ang Interpol na siyang may dalang warrant of arrest. Ganon din. Pero ngayon, parang nananakot o natatakot naman si Senador Bato dahil meron daw kong grupong nag-recruit para gumawa ng sinumpaang salaysay para sila idiin. Hindi naman kailangan pa yun. Marami na pong complainant at marami ng testigo ang nandun sa ICC. Di ba? Nireport na nga 1,200 ba o 1,400 na mga ebidensya ang hawak na ng ICC galing sa mga complainant against Duterte and co-accused sa crime against humanity. Ito na lang may advice ko sa iyo, Senador Bato, dahil kilala mo naman din ako, kilala naman kita. Ang pinakamagandang dapat mong gawin, paghandaan mo na lang yung kaso mo para may laban ka sa oras na ikaw ay mahuli at makulong sa ICC. Kasi si Duterte ang problema ngayon. Hindi niya pinagandaan yung kaso, binaliwala niya kung ano yung mga pinagsasabi. Ngayon, nang hulihin siya at nakulong, walang may pakitang testigo. Walang matibay na ebidensyang hawak niya kanyang abogado para kontrahin yung complainant, yung mga reklamong Pilipino, kasi hindi niya pinagandaan. Puro batikos pa ang ginawa. Kaya ikaw ba to? Ito yung advice ko sa iyo, Senador. Paghandaan mo kung anong klaseng paghahanda ang gagawin mo, na sa'yo na yun. Kasi para pag ikaw ay hinuli at dinala ka sa ICC, meron kang laban. Meron kang argumentong matino. Meron kang testigo at iba pa na wala kang kinalaman sa kaso. Yun ang gawin mo. Pero yung sirain mo yung investigation, na trabaho naman ng ICC yun dahil may complainant o anumang galaw, abay malayo yan. Huwag kang gumaya kay Duterte kaya siya nakulong at ngayon nahirap ang kanyang abogado kung paano depensahan yung kaso kasi wala siyang ebidensya at testigo. Dahil hindi nga nila pinagandaan eh. Nilait-lait pa nga eh. Yan ang advice natin sa lahat. Yung mga co-accused na pwedeng mahuli, hulihin ng ICC, paghandaan nyo yan. Hanap kayo ng ebidensya at dokumento na magpapatunay na wala kayong kinalaman sa crimes against humanity. Hindi yan nakukuha sa pamidya-media, social media, or batikos. Alayan. Sa korte, ebidensya, testigo, dokumento ang pinagtatalunan. Hindi kwentuhan, hindi verbal, hindi paninira. Ewan ko sa inyo, bakit hindi nyo alam yan?